Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pinakamainit na galaw ni PiCoin or si Pi, isang crypto na unti-unting nabibigyang pansin sa crypto market. Kung isa ka po sa mga nagfa-follow sa presyo ni Pi araw-araw, malamang ay nararamdaman mo na parang nag-aabang siya ng malaking pagputok o pagbagsak. Ngayong May 21, may mga technical patterns po na nagpapakita na posibleng magkaroon ng breakout si PiCoin, kung saan ibig sabihin ay malapit na po siyang pumili kung tataas ba siya ng malaki o tuluyan ng lalagapak. Pero bago po tayo magdesisyon kung bibilhin ba natin siya or hindi, himayin muna natin ang mga importanteng detalye para mas maintindihan natin ang kanyang galaw. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, at ang source ng ating balita ngayon ay ang Coin Edition. Ayan, your global news destination. Ayan, simulan po natin sa kasalukuyang presyo ni PiCoin ngayong May 21. Ayan, as of ngayon, si PiCoin po ay naglalaro sa mga presyong 0.73 to 0.75. Medyo mababa ito kumpara sa high or mataas na presyo niya nitong May 12 na halos umabot po sa $1.65. Matapos po ang mabilis na retracement mula sa mataas na presyo, nagsimulang pumasok si Pi sa tinatawag na symmetrical triangle pattern. Isang klase po ng chart pattern na kadalasang nauuwi sa isang malakas na breakout. Yan, nakikita po natin dito sa ating chart na ito ang nabuong symmetrical triangle pattern na ginagalawan ng presyo ni PiCoin ngayon. Isa po itong 4-hour chart time frame ng Pi Network USD na trading pair, mula po ito sa datos ni OKX. Ayan, kung iisipin natin ay parang nag-iipon pa ng lakas itong si Pi at ngayon ay nasa punto na po siya kung saan malapit na siyang sumabog pataas or pababa. Ngayon is bakit po tila bumababa ang presyo nitong si PiCoin? Ayon po sa mga dahilan kung bakit hindi makausad si PiCoin ay dahil po sa consolidation or paghina ng volume sa buong market. Nawawalan na rin ang speculative hype na nagtulak sa kanyang presyo pataas dati. Marami sa mga traders ang naging maingat dahil hindi po nabasag ni Pi ang resistance level sa 0.75 hanggang 0.78 nitong nakaraang weekend. Isa pa, ang kasalukuyang pagbaba po niya ay sumusuporta na rin sa 0.236 ng Fibonacci retracement level na nagsisilbing pansamantalang bubong o resistance para hindi siya agad makaakyat. Ngayon is dito naman po tayo sa mga technical indicators at umpisan po natin. Unahin po natin dito sa RSI or Relative Strength Index. Ayan, sa 30-minute chart time frame po ito. Ayan, yung nakikita natin dito na chart. Ayan, ay mapapansin natin na bumagsak na po ang RSI level sa 47. Ibig sabihin ay hindi po ganoon kalakas ang bullish momentum. Hindi pa siya oversold. Pero wala rin siyang sapat na lakas para tumaas. Ayan, dito naman po tayo sa MACD histogram. Ayan, yung kanyang MACD histogram. Ayan, wala po tayong chart dito sa MACD histogram. Pero buksan na lamang po ninyo sa inyong chart ang MACD histogram at mapapansin po ninyo na nagfa-flat po siya sa ilalim ng zero line. Isang sinyalis ng kawalan ng direksyon or indecision. Yan, sunod ay ang stochastic RSI. Yan po yung dito po sa ating chart na ito, ay yan po yung nasa gitna na indicator. Yan, meron po siyang bullish crossover na nangyari mula sa oversold area. Ibig sabihin ay posibleng magkaroon po ng mini recovery bago ang susunod na malakas na galaw. Yan, ang pang-apat ay ang Chand Momentum Oscillator. Nasa negative po siya or negative 40.7 ang kanyang value at nagpapakita po ito ng neutral to bearish bias. Sa madaling salita ay may mga sinyalis po ng pag-recover pero hindi pa rin sapat para masabing tuloy-tuloy ang pagtaas ni PiCoin.
Ngayon ay saan po patungo si Picoin base po sa patterns. Ang symmetrical triangle na nabuo mula sa highs na 0.80 at saka higher lows na malapit po sa presyong 0.705 ang ngayon ay namamayani sa price movement ni Pi. Kung mabasag po ni Pi ang upper trend line ng triangle, yan ng triangle, lalo na ang area sa presyong 0.7460, posibleng umakyat siya ulit sa pagitan ng 0.78 hanggang 0.80. Ang level na ito ay tugma rin sa 200 EMA sa 4-hour chart at sa upper Bollinger Band. Ayan, pakita natin yung Bollinger Band. Ayan. Pero kung hindi po niya kayang ipagtanggol o ipaglaban ang support sa 0.705, posible po siyang bumagsak sa presyong 0.666 o mas malala ay 0.620 sa isang mas malalim na correction. Ngayon is ano naman po ang short-term forecast para kay Picoin ngayon? Hanggat hindi pa nababasag ang triangle pattern ay malamang na manatili lang si Pi sa pagitan ng 0.712 hanggang 0.748. Ibig sabihin ay sideways muna siya. Walang malinaw na direksyon. Pero kapag nabasag po niya ang resistance sa 0.7488, posibleng makakita tayo ng breakout pataas. Kailangan lang niya na mag-hold ang kailangan po niyang ma-hold ang presyo sa ibabaw ng 0.765 para mapanatili ang kanyang momentum. Sa kabilang banda, kung hindi niya kayang protektahan ang mga support levels sa 0.705 hanggang 0.712, baka magkaroon tayo ng bagong downtrend. Ngayon is ano po ang mga dapat nating bantayan dito sa galaw ni Picoin? Yan, mahalaga pong bantayan natin ang volume at saka confirmation ng breakout. Huwag po tayong basta papasok dahil sa excitement. Hintayin natin ang malinaw na breakout confirmation, lalo na kung sasabayan po ito ng volume spike o biglaang paglaki ng trading volume. Kapag tumaas po ang volume kasabay ng pagtaas ng presyo, malaking chance po na tuloy-tuloy ang pag-angat. Pero kung flat po ang volume, baka fake breakout lang ito at bumalik din agad ang presyo pababa. Ngayon is pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Kung ikaw po ay nakahold ng Picoin, mahalagang wag pong magpanik. Ang consolidation phase ay normal sa kahit anong crypto, lalo na kung nanggaling ito sa malaking pagtaas. Pero kung balak mong pumasok pa lang, magandang abangan mo ang breakout bago magdesisyon. Sa mga nagtitrade ng short term, pwedeng gamitin natin ang resistance at saka support levels bilang guide. Pero kung mag-buy, yan, pwede ka pong bumili malapit sa support at magbenta or mag-sell malapit sa resistance. Pero always set stop loss para maprotektahan ang ating puhunan. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si Picoin ay isang interesting na project na unti-unti nang nabibigyan ng pansin sa market. Pero kahit promising ito, hindi pa rin siya ligtas sa galawan ng market na puno ng speculation. Dapat po nating tandaan na ang crypto ay volatile at mabilis magbago. Ang pinakamahalaga ay aralin muna natin ang technical at saka fundamental analysis. Huwag lang tayo basta sumabay sa hype. Hindi po masamang maging bullish, pero mas magandang maging maingat kaysa magsisi sa huli. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.